Good afternoon to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong smosong kaalda vlogger. Gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusuport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, wag kayong mag-i-skip ng segment. Okay, buuin nyo to start to finish. And syempre, wag ninyong kakalimutan na i-share itong ating video for today's video. So dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ano nga bang business ng tatay ni Arjo Atayde? Actually guys, 'di ba? But sila yumaman ng gano'n ng bonggang-bongga. So, eto na guys, watch this mamaya ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo. So, eto na guys, watch this. Isang kontrobersyal na businessman ang ama ni Congressman Arjo. Noong 1992, inaresto siya matapos iturong mastermind ng isang kidnap for ransom group. Nasangkot din daw sa ilang kaso ng murder. Kasama rin siya sa mga malalaking pangalan sa mundo ng online sabong. Sa isang larawang nakuha ng Billionaire News Channel, makikitang kasama pa ni Atayde si alias Brown, na unang sinampahan ng reklamo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang, kaugnay ng missing sabongeros case. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again si TTO sa mga admins. Dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad-agad. Like what I said earlier, ano nga bang business ng tatay ni Arjo Atayde at ng buong pamilya niya? Kung ba't sila yumaman ng bonggang-bongga. Ito lang naman na, alam nyo ba dati guys, may nabasa ako or may nasagap akong chismis, bulong-bulungan lang ng mga tiririt. Nawala pala silang lang negosyo guys, wala silang business, okay? Dahil yung tatay niya isangkot sa kidnap for ransom, okay? Ewan ko lang kung naabutan ninyo yung kidnap for ransom na issue. Dawit dyan ang pamilya Atayde or yung tatay ni Arjo Atayde, okay? Once, 'di ba? Yung dating kita ninyong hindi naman alam niyo na ba yung dating issue na yan? Wala na yan eh, 'di ba? Taklob na yan, wala na yan, nakalimutan na yan ng madlang people or ng mga tao, ng mga kapuso at kapamilya natin. Nakalimutan na yan eh. 'Di ba? Kaso nga nung nadamay sa flood control project yan si Arjo Atayde, biglang lumabas ulit yung issue, biglang pumutok ulit yung issue, biglang umusbong ulit yung issue, bumulagta, parang ganyan, bumulagta. Tapos hindi pa natin alam talaga na may ganun talaga, okay? At yung nanay niya, hindi naman din artista yung nanay niya kalaunan, di ba? Wala nga yan, kailan lang nag-umpisa yan, Esperanza ni Miss Judy Ann Santos, di ba? Doon lang naman nag-umpisa yung nanay niya. Tapos yung kapatid niya, 'di ba? Yung kapatid ng Majubis, artista lang din naman, na wala pa din napapatunayan na buntis na nga't lahat. Nagkapamilya na nga, nagkaroon na nga ng pamilya, ng sariling anak, ng asawa. Hindi pa rin nakakasungkit ng best actress. Tapos itong si Arjo, siya lang naman yung may business. Siya lang naman yung may business kuno na Inasal Republic, 'di ba? Ewan ko ba kung kumikita 'yon. Pero parang hindi, 'di ba? Parang hindi naman kumikita 'yon. Kasi around pandemic nababalitaan ko na 'yun eh. Year 2020 pa, hindi pa ako vlogger. 'Di ba? Hindi pa ako vlogger, or 2021 hindi pa ako vlogger. Dahil August lang naman ako pumasok dito sa YouTube. Hindi ko pa nababalitaan 'yan, pero 'di ba? Ganun kayaman na to the point na, 'di ba? To the point na madami kang businesses, madami kang sasakyan pala, marami kang bahay. May bahay ka sa France, may sarili kayo, may ano ba tawag dito?
beach resort, 'di ba? Or may beach house kayo. Ganyan ba talaga ganyan ba talaga kayo klase o ganyan ba ganyan ba kayo kayaman para makapagpatayo ng yate, bumili ng yate, rather bumili ng yate, bumili ng ganito, ng ganyan, na makapagpatayo ng bahay sa France, ng bahay dito sa Pilipinas, nakalapit lang ng bahay ng nanay ni Arjo, 'di ba? Or kalapit ng bahay ninyo, although bahay yun pala ng sisterette niya, ng bunso niyang kapatid, nakababago lang sa industriya, okay? 'Di ba? Kung may business yan, kung sa matinong business lang talaga nila yan nakukuha, di good, 'di ba? Katas ng mabuti. Pero hindi lahat ng mga pinagyayabang nila or pinagmayabang nila sa vlog, lahat ng pinagmayabang nila dito sa social media, dito sa YouTube, talagang bunga ng katarantaduhan, kakayupan, kawalangyaan, 'di ba? Punong-puno talaga ng kawalangyaan yang pamilyang yan. Kaya 'di ba, I'm not believing this na ngayon, 'di ba? Ang yabang-yabang ninyo noon na keso na araw-araw kayo nag-shopping, araw-araw kayong nasa abroad, every year kayong nasa abroad, nasa abroad, tapos gala dito, gala galol, 'di ba? Gala dito, gala doon, shopping dito, shopping doon, yun yung eksena nyo before. Tapos si Ebyang dati nagpapa-interview yan sa mga news anchors dati na may vlogs, 'di ba? Na kesyong yabang-yabang niya magsalita, 'di ba? Tawa pa ng tawa. Ngayon, nasan na ngayon ang kayabangan ninyo? Nasaan na ngayon yung kawalangyaan ninyo dati, 'di ba? Ang yabang-yabang ninyo, puno kayo ng kayabangan sa pagmumuka, sa ninyo, sa loob ninyo, 'di ba? Yung kalooban ninyo, punong-puno ng kayabangan, punong-puno ng kawalangyaan yung kalooban ninyo. Pero ngayon na may pumutok na issue, 'di ba? Na ganito, ganyan, ganito. 'Di ba? Na por ganito lang naman yung mga alam nila. Tapos artista pa sila. Sa tingin ninyo ha, makakapag-travel ba yan maya't maya ng ibang bansa, kung iba't ibang bansa, kung artista lang ang trabaho nila at kung may negosyo talaga sila? Hindi, dahil ang trabaho niyan, bukod sa kidnap for ransom ng tatay ni Arjo, is nagnanakaw si Arjo ng kaban ng Pilipino. Yan ang itatak ninyo sa kukote ninyo, okay? Yan ang itatak ninyo sa mga puso at isip ninyo. Kung sakaling hindi tumatak, bahala kayo sa buhay ninyo. 'Di ba? Medyo nakakapanggalit at nakakapangimi nga naman talaga ng kalooban, at nakakapangimi talaga ng kalamnan talaga, nakakangisay talaga na ganyan yung nangyayari, 'di ba? 'Di ba? Magugulat tayo. Kabago-bago sa showbiz. Sylvia Sanchez lang dati yung alam kong artista, tapos may sumulpot na Arjo Atayde na medyo baguan sa showbiz, tapos nasundan ng Rhea Atayde, Jella Atayde, 'di ba? Tapos ganun na kayaman agad-agad, di man lang ginamit yung salitang rags to riches, 'di ba? Hindi sila ganun, guys. Hindi sila galing sa hirap, galing agad sila sa kasaganaan. Paano kasi yung tatay niya, yung trabaho is masama, okay? Kaya yung pinapakain ng tatay niya is galing din sa masama, okay? At hindi sa kabutihan. Mas mabuti na nga lang, guys, na mag-live stream tayo everyday, mag-vlog tayo everyday, lahat tayo mag-YouTube na, lahat tayo mag-live streaming na, lahat tayo makapag-vlog na sa social media, basta kumita lang ng marangal, okay? Kaya sasabihin ko, yung national ID namin ang tagal na, super ang tagal na.
Ako, hinihintay ko yan. Baka naman, barangay ng Santa Rita dyan. Hello, Chopper. So, yun lang mga ka-Alab Nation, okay? Kaya tignan ninyo, di ba? Hindi man lang sila dumaan sa pagkadugyot man lang, di ba? Hindi sila dumaan sa dugyot na, di ba? Di ba yung simple, yung simpleng pamumuhay man lang, yung ganon, di ba? Yung papasok ka sa showbiz simple pang damit yung suot-suot mo. Hindi pumasok sa lahat sila sa showbiz, may kayabangan na yung damit nila di ba? Lalong-lalo na yung bunsong kapatid ni Arjo, di ba? May kayabangan na, may pagka-sophisticated na talaga, di ba? May pagka-socialera na, tapos yun naman pala anak pala ng kidnap for ransom, tapos kapatid naman pala ng mandarambong ng Pilipinas. So, saan ka pa talaga, di ba? Kung yan naman talaga yung trabaho ninyo, diba? Kung yan yung pinagkakakitaan ninyo, mabilis ka talagang yayaman, mabilis ang pag-usad mo, walang kahirap-hirap, diba? Tapos ngayon, nawala yung apple nila, nawala yung kayabangan nila, nawala yung pagdi-display nila ng kung ano, ng yaman, nawala yung mga kayabangan nila, yung Hermes, lahat ng kotse nila na dati pinagyayabang nila sa mga vlogs ng mga news anchors, reporters ng ABS-CBN. Nawala na agad yung yabang nila, 'di ba? Kasi alam naman na natin at alam talaga ni God kung ano talaga yung mga pinagyayabang nila is galing talaga sa masama, okay? Dahil hindi nila deserve yan. Hindi nila deserve na ipagmayabang yung mga ganyang bagay. Dahil yung mga ganyang bagay is galing sa masama. Ngayon, nasaan na kayo ngayon, Pamilya Atayde? Nasaan na kayo ngayon? Diba? Wala nga. Diba? Hindi na kayo makapagyabang. Hindi na nga kayo makapag-post sa Twitter, sa Instagram, diba? Or sa X na dating Twitter. Hindi na kayo makapag-post, hindi na kayo makapagyabang. Dati ang yabang-yabang ninyo, dati nagpo-post kayo, dati ganito, dati ganyan, diba? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Just don't forget to subscribe to my YouTube channel, and syempre, huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching.